Viral ang video ng away sa parking lot sa NAIA Terminal 3. Nagwala ang isang pamilya dahil hinarang ng nag-double park na AUV ang kanilang sasakyan. Mura ang inabot ng driver ng AUV na isa palang buntis na kinailangan lang daw noon na magbanyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. Maiinit na ulo at maaanghang na salita ang bumungad sa babae sa viral na video na ito. Sorry po. Sige, wala mo! Kuha po ang video na yan sa parking ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong October 31. Ang dahilan kung bakit galit na galit ang pamilyang ito, naharangan kasi ang sasakyan nila ng silver na AUV na minamaneho ng buntis na ginang na nagpunta lang daw noon sa banyo. Sorry po, Naka-double park kasi ang sasakyan ng buntis na ginang, pero makikita rin sa video na meron siyang iniwang note at contact number sa bintana ng kanyang sasakyan. Pero sagot ng nagwawalang pamilya, kahit buntis kayo, PWD rin kami! Sorry po. umani ng samut-saring reaksyon ng video na yan sa social media. May mga nagsasabing hindi raw talaga dapat nagdo-double park anumang oras para iwas abala. Habang may mga nagsasabing sana raw ay pinagbigyan na ang buntis na ginang dahil sadyang hirap magpigil ng ihi ang isang buntis. At ang iba, galit na galit sa inasal ng pamilyang nanigaw. Nag-issue na ng opisyal na statement ang Manila International Airport Authority kaugnay ng insidente. Kasalukuyan na raw iniimbestigahan ang nangyari. Nagsampa na rin ng reklamo sa Airport Police Department ang buntis na ginang. Bukod kasi sa pagmumura, nagkaroon din daw ng mga damage siyang sasakyan niya dahil sa nangyaring komprontasyon. Tukoy na ng ilang netizen ang pagkakakilanlan ng pamilyang sangkot sa insidente. Sinusubukan natin silang hanapin para mahingi ang kanilang panig pero deactivated na raw ang kanilang mga social media account. Sinisikap na rin nating kunin ang pahayag ng buntis na ginang kaugnay ng nangyari. Kaya mga paps, sa lahat ng sitwasyon, parati pong manatiling mahinahon dahil lahat naman ng gusot, madadaan sa mabuti. Alam mo, ito yung issue. Alam nyo ho itong issue na to, yung sa airport. Kasi nagparada ho yung isang buntis, nag-double park siya kasi iing-ihi na daw siya. Tapos pag nag-iwan pa nga ng note doon, yung telephone number niya at saka kasi kailangan lang daw niya mag-CR. Nagpaliwanag daw siya dun sa note na yon. Kaya lang, nung pagbalik niya, pinagmumura na kagad siya. Alam nyo, ito yung sinasabi natin na napaka-importante. Tapos ngayon, tingnan ninyo, nagbura na ng social media yung pamilya nung nagmumura. Diba? Napaka-grabe naman ho. Alam nyo, sana tayo mga Pilipino, hindi ko alam bakit sumusobra tayo ng kain sa crispy patay. Ako talaga nalulungkot ako eh. Hindi ko nga alam kung I know ang talagang solusyon ho dito talagang magkaroon ng renewing ng kanyang kaluluwa. Kasi hindi ho biro yung ganito ha. This is hindi ho alam ng tao. Pag-aralan nyo ho ang anger management. Hindi ho alam ng tao marami sa atin ng merong sakit na ganito, yung talagang laging nagagalit. Yung konting bagay na hindi masunod, nagagalit ho tayo. Alam niyo yun, hindi lang masunod yung tamang order mo, galit ka na kaagad. Yung hindi lang masunod yung lumapit yung waiter kaagad, galit ka na kaagad. 'Di ba? Hindi mo lang maintindihan, galit ka na kaagad. Marami yung ganyan mga tao eh. Ayokong daanin sana sa ito, pero alam niyo ang problema talaga, galit kasi tayo sa puso natin. Hindi ko alam pero marami sa atin, may problema tayo sa pamilya natin. May problema tayo sa asawa natin, sa anak natin. Kaya paglabas siguro ng bahay natin, galit na tayo. Meron kasing mga ganyang mga mister eh. Yung mga mister na tinalakan ng asawa. O walang biro, yung ninag ng asawa, tapos may problema sa bahay. Ay, yung asawa, ang kulit. Asan na yung mo? Wala na naman tayong pagkain. Asan na yung sahod mo? Yung hirap na hirap ka nang kakakatrabaho. Yung asawa mo, talak ng talak sa'yo. Asan na? Wala na akong pera. Yung anak mo. Tinan mo yung anak mo. Wala namang ginagawa. Kung hindi man lalaki. Mga anak mo. Yung mga ganyan. Hindi ko totoo. May mga ganyan eh. Ikaw naman, bilang asawa ka, kinikimkim mo na lang. Alam mo yun, hindi ka na pumapalag sa loob ng bahay. Ang problema, pagdating sa labas,
inilalabas mo yung galit mo. Doon ka sumasabog. Di ba? Yun ang problema. Kaya tuloy, ako, isang wish ko talaga dito, sana, number 1, yung pinupush na road rage bill, sana matupad yun. Kasi kahit papaano, hindi ko sinasabing yun ang talagang sagot sa problema sa anger management ng mga tao. Ha? Hindi ho. Ang akin, makakatulong ho yun. Kasi pag nakita nilang matindi na yung penalty, matindi na yung parusa sa road rage, malaki yung bagay. Pero syempre, aside from that, meron pang ibang mga maaaring makapigil. Una-una, alam nyo mga kababayan, ito, scientific ho ito hindi ho ito biro. Maraming sakit ang nanggagaling dahil sa galit. Maraming sakit dahil nanggagaling sa stress, sa galit. Kaya dapat ang isang matutunan natin sa buhay, ang gift dapat na matutunan natin sa buhay, ay yung magparaya. Ano mo yun? Pag merong hindi nagawang tama sa'yo, paraya ka. Okay lang yan. Ganun talaga buhay. Diba? I mean, wala kang magagawa. Matuto ho tayo mag-release ng tama Kasi yung iba dyan nagre-release ng mali Tatago yung mga gulo sa bahay, i-release sa labas yung galit. Hindi ho. Dapat, pag meron na tayong natanggap na hindi maganda, i-release na ho kagad natin. Sabi nga nung iba, ipasa Diyos mo na. Diba? Ibigay mo na sa Diyos kasi wala Darating ang panahon, di ba kaya nga sinasabi ng Biblia na do not give Satan a foothold? Kasi ganun yun Pag ikaw nagtanim ka ng galit, binibigyan mo ng puwang, binibigyan mo ng bahay ang demonyo sa puso mo. Eventually, yung bahay na yan, sasabog yan. Sabi nga ni Libayan. Sasabog yan. Tapos pag sumabog na yan, makakagawa ka ng hindi maganda sa ibang tao. Kaya nga, ang ganda-ganda. Alam nyo, ito, hindi ako nagbibiro. The Bible is very, 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 very practical. Hindi nyo ba napansin doon? Merong verse na nagsasabing, you focus on good things. Diba? Joy, love, peace. Kasi kung ano yung inilalagay mo sa utak mo, kung ano yung inilalagay mo sa puso mo, eventually yan din ang ilalabas mo. Naintindihan na natin? Tandaan niyo yan. Kung ano yung ipinasok nyo sa puso nyo, kung ano yung pinasok nyo sa isip ninyo, eventually yan ang ilalabas mo. So, kunwari, yung talak ng asawa mo, inilagay mo sa puso mo, ano yun? Galit, hurt, stress, inilagay mo sa puso mo, inalagaan mo pa. Kasi inalagaan mo pa, sige, okay lang yan. Lumaki ka. Inalagaan mo yung galit, inalagaan mo yung stress, eventually, para kang bomb. Ano yung bomb na yun? Sasabog. Eventually, pag napuno yung bomba sa puso mo, sasabog. Di ba? Ganun na mangyayari. Kasi nga, yun ang ipinasok at pinasok mo sa puso mo. Kaya tama ho yung Biblia sa sinabing, think of these things. Peace, joy. Isipin mo na lang, ay, buti may kotse pa ako. Kasi, eto, there are, sa buhay, marami talaga mangyayari sa yung hindi maganda. Tandaan niyo yan. Don't ever think that life is fair. Life is not fair. Ulitin ko. Life is not fair. Bakit to? Meron talagang pinanganak ng mayaman. Meron talagang pinanganak ng pogi. Ay, hindi ako. Pogi, iba pala. Meron talagang pinanganak ng matalino. May pinanganak na talaga ng gifted sila. May mga ganun Di ba? So life is not fair. But, don't ever forget na importante naman ay meron tayong Diyos na fair. That's the most important thing. Ang Diyos naman natin, patas. Ang importante lang, lumapit ka sa Kanya.